Ayun, no, mga lods, oh. Medyo malaki-laki na ng konti, mga idol. Ang ating mga kits. Ito, mga lods, basal siya, pero kinargahan ko siya. 3 lang yung napisa niya. Tapos kinargahan ko ng 3. Ayan, sipag niya, mga lods. Good morning, mga lods. Ayan, no, malaki-laki na yung mga inakay, no, ang dominant. Ayan, no, kitang-kita, mga lods. Nakikita ko na yung dominant. Ayan, no, pakpak. Ito, parang may puti. Magaganda yan, mga lods. Opaline, tapos dominant. Totally, ano yan eh. Kahit sa kabila, mga lods, ano. May kinart din akong opaline as dominant. Pero ibang klase yung dominant. Iba yung kulay. Kaya yun, mga lods. Totally, naibaba na natin yung iba. Tapos, ito na naman. Siguro ito, mga 3 weeks. 20 days, sabihin na natin. 3 weeks, tama. 21 days, yan. Ano na to? Pwede nang ihiwalay. Kasi mababait sila, mga lods. Pag hindi sila takot. Hindi sila takot sa camera. May ilaw. Kahit yung ito ang dalawang breeder natin. Kung mapapansin nyo, hindi sila takot na maglabas-pasok sa Hindi kagaya na ibang natin pag tumatakbo eh. Pero ito sila. Matapang. Sabihin matapang, maamo kumbaga. Malakas ang loob nila na lumapit. Kasi naman itong mga lods eh. Siguro kaya ganyan sila. Ayan o, tingnan mo mga lods o. Hindi sila naiilang. Kasi yung mga yan, nasanay natin pakainin sa palad. Yung bang nahawak-hawakan natin. Kaya nung naging breeder sila mga lods, hindi sila naiilang. Sanay sila. Ayan o, kahit nandyan ako. Minsan lalapit pa nga yan eh. Inuusyoso yung camera eh. Totally, kung makikita niyo yung isa kasi binuksan ko yung nest box. Nandito sa gilid. Yung cock. Inuusyoso yung kamay ko eh. Hindi ko lang eh. Pero kung dalawa yung camera, makikita niyo mga idol. Mababait tong huli nating na ta. Mga breeder. Ayan o. Ayan yung lalaki mga lods o. Hindi siya naiilang. Mababait sila. Mga lods, magaganda yung anak niya kasi ganda na ito. Kaya yan yung mga idol. Yan yung susunod na mga kits natin. Tingnan natin kung mga itsura nila. Tapos yung dilaw, meron pa rin isa mga lods. Sinilip ko kanina. Ayun, still the one. Sabi nga na dali na yung iba. Tinatapong kasi ni totally yung hendon, yung yung krimino na red eye. Ngayon, makikita niya yung mga idol. Inano ko na lang. Nakapatay yung camera, sinum ko na, kumbaga pinalakihan ko na lang. Ay, mga lods, walang ilang, mababait. Pag nasanay kasi yung ibon na ginaganyan, hanggang sa lumaki sila, makikilala ka nila. Yan yung magandang i-train, mga lods. Kaya lang tayo, minsan nabibisi tayo eh. Pag nag-handfeed tayo, mamatay lang. Kaya ngayon, ginagawa tayo. Pag handfeed dyan, yung pwedeng dalhin sa trabaho, mga lods. Ayan, mga lods. Isa na lang natira. Total saglit lang yung sinilip ko lang. Nilagay ko na rin dito. Ito pa rin yung mga bardagulan. Ayan, gusto mo magkumpul ng mga to, huwag mo lang ibuhos para masabik. Sa rin technique yan mga lods eh. Pag nasanay ka na nakikita nilagayan, ayan, mag-aano ka sila. Totally, nagpakain ako mga lods, wala pang sila yung huling-huli kong pinakain kasi binibidyo ko bago ko maalis. Ayan. Pag may time pang mag-video, binibidyo ko tapos sa hapon ko na ini-edit.
Ano yan? 5:30. Minsan, mga lods, alas 5. Maliwanag na yun. Itong panahon na to, maliwanag pa yung alas 5 eh. Eh, bukas yung mga bintana natin kasi nga mainit. Kaya nga may electric pa na bukas pa yung bintana. Kaya pag kumano, ano eh, maliwanag ka agad, nakikita mo. Kaya maingay na sila mga lods. Kaya yun, babangon na ako kasi may obligasyon tayo mga lods ngayon. Kaya napakaaga kong gumigising. Isa madilim. Madilim pa. Matayo na ako. Ang napansin ko lang, ditong nagtatrabaho na ako, parang ano, nagkaroon naman ng daga. Hindi naman apektado yung mga ano, kaya lang, siyempre, kahit pa paano, nambubulabog din sila. Pero saglitan lang. Nanginginain lang yun. Nanginginain, kaya lang, dapat wala yung mga yun. Wala, mga pusa dito, mga inutil eh. Dami tayong pusa sa bubong pero mawalang silbi. So okay naman mga lods, hindi naman ano yung mga safe naman yung mga alaga natin. Nakikita ko lang yung mga tayo ng daga kaya dito sa lapag kaya natanggal ko kagad kasi ano yun eh. Yung daga marumi yan, may mga virus kaya ano, tinatapon ko kagad. Ayun mga lods. Ngayon na ano, may naalala akong ano mga lods na nagtanong siya kung ano daw ba pwedeng ipares yung kapatid lang sa tatay. Eh, ang sagot natin doon pwede yun mga lods. Yun nga ano eh, nanay eh. Baka anak sa nanay, pwede yun. Walang ano doon, walang problema doon lods. Nakalimutan ko yung pangalan eh, pero nasa comment section siya mga idol. Kaya tanong niya. Basta mga lods, ganito lang. Halimbawa may tanong kayo. Basta tayo nasa ano lang mga kids lang tayo. Kasi ito lang naman ang kaya natin sagutin na patungkol sa mga kids. Ba may tanong kayo. Ito, basahin ko Pwede ba i-breed ang kids na sa ama lang sila magkapatid? Pwede yan, lods. Si ano pala to na kalods natin to, si Mapagmasid. Yan. At Mapagmasid yan, yung A na ano, nagamit sa Gmail yan. At Mapagmasid yan. Pwede yan, idol. Kasi ako mga lods, ano lang naman natin, ang kaya nating sagutin yung by experience. Tapos pag medyo mabigat-bigat yung nag-aano tayo mga lods, nire-research natin. Kasi mahirap yung sasagot tayo ng alanganin. Although hindi naman kasi tayo mga tao mga lods, hindi naman lahat perfect yung natin, yung mga sagot. Minsan nagkakamali rin tayo mga lods. Pero minimal naman yun, hindi naman ganun ka minsan sa pananalita lang natin na may split yung dila natin. Pero yung halimbawa sasagot ako mali, hindi lods. Mari nagkakamali ako pero hindi yung sasadyain natin sumagot ng mali kasi gaya ng sabi ko mga lods, ang gusto natin sa mga kids na kagaya nating nag-aalaga masagot natin yung mga tanong nila, lalo na yung mga beginner mga lods, kasi siyempre parang tulong na rin natin sa mga kaibon natin yan, sa mga kalods natin yan, kasi mga bago silang pero yung mga veterano alam na nila yan alam na nila yung mga sagot din kasi tayo lang naman mga lods, ito yung alaga natin siyempre sa araw-araw na ginawa ng Panginoon namamasdan natin yung kilos ng ibon, ugali, nakikita natin niya. Kaya kagaya ni Tweety nung una, napakaganda niyang mag-breed, pero nitong huli, pero naintindihan natin yung ibon mga lods kasi sobrang talagang init. Baka tingin natin parang hinuhulog niya, pero baka mamaya para sa ibon dahil mainit, gusto niya sa baba. Kaya lang hindi naman alam ng ibon na
delikado yun. Kasi pag yung paano nalawit at may daga, ayun, todas. Di ba mga lods? Ganun lang kasi yung mga cage ko, patong-patong mga lods eh. May siwang makakatungtong yung daga o bubwit. Pag lumawit ang paan yan, kakainin ng daga yan mga lods. Kawawa naman. Kaya nasasabi natin na parang tinatapon niya yung mga anak niya, nilalaglag niya. Hindi naman nasasaktan niya kasi wala akong nakitang mapilay o namatay sa paglaglag nila. Yan lang, ang risk doon, yung mga daga nga lang, yun ang makakadali ron. Kaya yung kagaya ng isa, kapapanganak lang, hinulog. O yun, natira isa. Hindi natin nakita eh. Yan talaga. Ganun lang yung mga lods. Kaya mga idol, mga lods, kung may mga tanong kayo, sana yun, totoong tanong. Pwede rin subok, pero ako, sasagot lang naman. Subukin ko ta kung tama ito, ganun. Pwede rin naman yung mga lods. Pero maganda sana, yung nagtatanong sa atin, yung talagang hindi niya alam. Okay, pwede rin naman yan. Yung, iba kasi yung tanong mga lods tsaka yung tumatanong. Yung tumatanong kasi, alam niya yung sagot. Kumbaga sinusubok ka lang niya kung alam mo yung sagot. Yun yung mga lods. Pwede rin naman siguro. Kasi ang sa akin ng mga lods, sasagot din naman ako ayon sa alam ko. Ngayon, kung mas bihasa ka sa akin, tayo, tumatanggap naman tayo ng payo, mga lods. Kasi, gaya na sabi ko, hindi naman tayo veterano, lods, mga idol. Tayo rin, nagre-research din, kumbaga. Ako, sa totoo lang, niipon ko lang yung isang inaano ko dyan, yung pag-uugali ng ibon. Kahit anong bait niyan. Minsan may time yan na sumpungin. Parang tao nga eh. Ako, kinukumpara ko sila sa tao eh. Kasi may isip din yan. Naiirita rin yan, mga lods. Nabubuisit din yan. Di ba? Nakikita ko yun eh. Yung mga ugali. Kaya lang, yun. Tsaka na natin i-content yun. Kasi gusto ko obserbahan sila. Yan, kagaya ng experiment ko magkapatid. Tingnan natin kung ano yung epekto. Kasi patuloy tayong nag-aaral mga lods. Gaya no. Meron akong hinalo diyan na di ba sabi nga nila pagbata pa huwag mo isali sa mga veterans kasi kawawa. Yan yung hinalo ko yung mga lods. Naman kasi yun makulit siya. Parang nakikita niya yung maraming ibon. Parang gusto niya, napapansin, parang gusto niya doon. Kasi nakasabit to mga lods kung ipo-focus ko siya na. Itong cage na nakikita nakadikit yan. Nilagyan ko lang gap mga 1 inches yata para mamaya kagatin yung paa Diba? Ginagawa ng ibon niya pag may nakalawit, kinakagat. Kaya may 1 inch na gap yun na hindi sila pwede magkagatan. Nakikita niya yung marami. Parang lakad siya na lakad na gano'n. Ginawa ko, sabi ko, sige, ilagay kita dyan. Nilagay ko. Apo, matapang mga lods. Lumalaban na sabayan. Tapos inobserbahan ko, sabi ko, baka pag kumain nito, makulelat to. Siya, lumalaban talaga, nagkikipagsabayan sa pagkain. So, ibig sabihin, pag ganyan yung ibon mga lods, mabubuhay yun. Kaya niya makipagsabayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang gagawin ko, basta may makulit na, alam mo yung paglipad na ng lipad, yun. Ilalagay ko na sa mga veterans. Kasi mas maganda yung mga lods kasi malaki yung cage. Diba, dalawa yung cage kung katamtaman ng laki tsaka yung pinakamalaki. Pag dito sa di pa rin masyadong maganda talaga yung nakakalipad ng mataas. Tsaka malawak yung nililiparan. Mas malakas ang ibon mga idol, mga lods. Yun yung pinaka the best doon. Malakas yung ibon mo. Kesa yung yung malitang kulungan niya, Pag lumipad dyan, bigla mo ilagay sa malawak yan, hingal ka agad Pero yung mga nasa malaking cage, malalakas. Minsan lipad dyan, pabalik-balik. Di ba, kung mapapansin nyo sa pag lumipad kakain lilipad. Pag maliit ang cage mo, wala,
pagkain niya, kung marami sila, lalakad lang yan. Babalik. So, walang exercise mga lods. Kaya kung sa physical na kalagayan, mas malakas yung nasa malaking cage. Parang nasa layaan na rin sila kasi sa lawak ng cage nila. Ayaw lang kasi ni Commander kasi kung ako lang tatanungin, maglalagay ako ng cage na yung talaga, yung isa pa. Di ba may binakuran akong puro halaman mga lods. Gusto ko talaga yung malaki. Kaya lang siyempre pagbigyan din natin si Commander may mga rin siya dito kasi may mga tanim siyang rose. Tapos yung galing pa namin probinsya yon, yung ginagawang tea. Bagay ginagawang tsaa na kulay violet yung gumagapang yun mga lods, baging siya. Yun, kinalbo ko yun ngayon tumutubo na naman dahil nag-uulan. Kaya siyempre pagbigyan din natin yung ating mga Commander libangan din nila yan para pag tatanaw-tanaw siya may nakikita mga bulaklak sa halaman mga lods. Kasi yung kabilang bintana naman ayoko naman nalagyan kasi mas pinupuntahan ng mga daga pinupuntahan kaya tinanggal ko yung mga kaisan, pati nga yung mga halaman mga lods binubungkal nila kaya wala, in-empty ko na lang. Ang pakinabang na lang ng bintana, hangin, tsaka liwanag mga lods. Nilagyan ko pa manding net yun kaso wala kesa naman dumami yung daga, i-reduce natin. Ganun lang yung mga lods. Kaya ayan mga lods, siguro sa susunod abangan nating lumaki kung anong magiging itsura ng mga inakay ng dominant natin mga idol. Totally basal yan mga lods. Okay mga lods, hanggang dito muna at sana pasensya kayo kasi minsan hindi ako nakakapag-upload kasi nga may ginagawa tayo ngayon mga lods. Pero malapit-lapit na marapos mga idol. Nakaka2 linggo na ako Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Pag nakasubscribe ka naman, mag-like and comment. Okay mga lods? Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.